Di po basta-bastang isda ang masamsam ng mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Gensan. Ang mga nakaplastik kasing isda, piranha na nabubuhay sa South America. Nabisto sa bagahe sa isang bus ang 43 piranha na mula raw sa isang seller sa Cagayan de Oro at ino-order online ng ilang pet keepers. Ayon sa BFAR, itinuturing na highly invasive species ang piranha kaya bawal ang pagpapapasok nito sa bansa. Dadalhin sa BFAR Central Office ang mga nakumpiskang isda. Tinutuntun din ng otoridad ang piranha seller. Mga kush o high-grade marijuana naman ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Clark sa Pampanga. Mahigit 807,000 pesos ang halaga ng mga drogang isiniksik sa mga stuffed toy na idineklarang keychain. Galing Hong Kong ang mga drogang dadalhin sa Binyan, Laguna. Inisyohan na ng warrant of seizure and detention ang kargamento. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Huli sa akto ang pagputol at pagnakaw sa mga kawad ng kuryente ng isang lalaki sa Caloocan. Nakatutok si Bea Pinlac. Kaswalang na naglalakad ang lalaking yan sa barangay 162 Caloocan nitong Miyerkules ng umaga. Ilang minuto pa siyang nagmasid at nagpaikot-ikot sa lugar. Sunod na siyang nahagip sa CCTV na naglalakad paalis at tila may sinusuksok sa kanyang bag. Ang lalaki, nagputol at nagnakaw na pala ng nasa 50 metro ng kable ng kuryente. Nagulat kami, akala namin brown out. So, lumabas ako. Abang checking ko yung wire doon, putol. Then may mga seniors kami doon na hindi pwedeng mainitan. Tapos may mga bata din na kailangan ng mga kuryente para sa online classes nila. Humigit kumulang 9 na oras daw silang nagtiis ng walang kuryente at napagastos pa ng nasa 10,000 piso para mapaayos ito. Ayon sa barangay, 2 beses nagnakaw ng kable ng kuryente ang suspect nitong linggo. Nasa 7 pamilya daw ang nawalan ng kuryente sa magkahiwalay na insidente. May record na po talaga siya na pag nanakaw, yung kable lang po talaga ng wire, ng mga wire po ng mga kuryente po ang talagang kinuha niya. Pero di lang pala kable ang pinupuntirya ng suspect na nahuli kambing ng snatch ng cellphone. Tinutugis na siya ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Paglaban sa stigma at pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga HIV positive ang patuloy na panawagan sa paggunita ng World AIDS Day. Problema pa rin sa Pilipinas ang patuloy na pagtaas sa mga kaso ng HIV. Nakatutok si JP Soriano. Kabado si Maui, hindi niya tunay na pangalan, nang magpunta sa isang libreng HIV screening test sa Quezon City. Hindi raw kasi siya sigurado sa HIV status ng huling sexual partner niya. Matapos ang pagsusuri, HIV negative siya. Pero ang isang bagay na titiyakin na raw ni Maui simula ngayon. Use protection and siguro kilalanin yung partner kung safe ba siya. Ang ginawa ni Maui na magpa-HIV screening test ang isang bagay na paulit-ulit nang ipinananawagan ng Department of Health at World Health Organization, lalo't dumarami ang mga kaso ng HIV sa Pilipinas. Sa paggunita ng World AIDS Day ngayong araw, binigyang diin ng DOH na mas dapat magpursige ang gobyerno para tutukan ang HIV cases, lalo pat inihinto ng ilang international organizations ang pagpopondo sa ilang HIV program. Ayon sa DOH, simula July hanggang September 2025, may mahigit 5,000 bagong HIV cases sa Pilipinas. We have an HIV outbreak. 30% of the new cases are below the age of 18. They are young. So dyan ako naaalarma kasi for life na yung treatment. Sa Quezon City, mahigit 10,000 na ang HIV cases simula 1987 hanggang Hunyo ngayong taon. Sa mga nakalipas na taon, naipababa ang pagkalat ng infeksyon. Nakipag-partner din ang LGU sa UP para palakasin pa ang HIV awareness sa college students. Ia-update din daw ang NSTP HIV module para sa iba't ibang academic institutions. Bagong incidences mula sa kabataan, mga 14 to 24 years old. Kaya ang ginagawa natin, nakipag-ugnayan sa ating schools division para magkaroon ng karagdagang awareness. May free medical access at antiretroviral therapy sa LGU
para sa mahigit 8,000 individual na living with HIV sa lungsod. 98% dito ang kumonti na ang virus sa dugo. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Parang pinatubo ang pumutok na balita kamakailan. Isang bulkan kasi sa Ethiopia ang muling nag-alboroto matapos ang mahigit 10,000 taon. Paano nangyari yan? Kuya Kim, ano na? Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 12,000 taon, pumutok ang Haile Gubi, isang shield volcano matatagpuan sa Ethiopia sa Africa. Naglabas ito ng makapal na ash plume na umabot sa halos 15 kilometro ang taas. Paliwanag ng eksperto, ang pagsabog ng Haile Gubi ay posibleng dulot ng paggalaw ng active lava. Malapit kasi ang Haile Gubi sa Mount Erta-Ale na pinakaaktibong bulkan sa Ethiopia. Erta-Ale is a magma lake, as you know. So the magma is not very deep, it is just close to the surface. So this eruption went off with no much earthquake activity, but it was energetic enough to cause very huge plume, volcanic plume in the atmosphere. Batay naman sa datos ng Smithsonian Institute, walang tiyak na impormasyon kung kailan ang huling putok ng Haile Gubi. Pero kung ilang geologic evidence ang pagbabasihan, ang huling pagputok nito ay nangyari 12,000 years ang nakakaraan. Kaya ang biglaang pagputok ng Haile Gubi, nagsisilbing paalala na ang mga bulkan, kahit yaong tahimik lang o walang aktibidad sa loob ng libu-libong taon, ay maaaring magising ng walang malinaw na babala. Kaya laging tandaan, importante na laging maging handa. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.